ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muling tinutuloy ni Jesus ang kanyang pangaral tungkol sa mga mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga po. Tuloy, no? Kung kahapon, pinagnilayan natin ang dalawang mga karakter ng ating pagbasa tungkol sa mapagpaimbabaw. Dalawang karakter, naalala niyo pa ba? Yung karakter ni San Pablo na naglalapit sa tao sa Diyos. Yung ginagawa niya, totoo. Walang halong pagpapaimbabaw. Binibigyan niya ng lakas ng loob. Tinutulungan niya yung mga tao na makalapit sa Diyos. Kahit na masama ang turing sa kanya ng iba. Nagbibigay ng lakas ng loob. At yung isa pang karakter, kahapon, yung mga pariseyo at eskriba, yung mga naglalayo sa tao sa Diyos, yung mukha silang makadiyos, taong simbahan, pero nilalayo ang tao sa Diyos. Ngayon na naman, isa na namang klase ng pagpapaimbabaw ang binibigyang diin ni Jesus. At ginamit ni Jesus ang imahe ng tasa at pinggan. Meron po ba kayong tasa at pinggan? Siguro naman, pare-parehas tayong pamilyar sa mga iyon, di ba? Imaginin mo, ang tasa at pinggan, yan ang ginamit ni Jesus na imahe para ituro kung ano ang pagpapaimbabaw. Sabi ni Jesus,
nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. O, imagine ninyo, malinis ang labas. O, ngunit ang loob nito'y puno ng nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Sa pinggan at tasa, ang mahalaga ay ang panloob. 'Di ba? Yung labas ng tasa, walang halaga yan kahit gaano yan kakinis kung ang loob ay marumi. Ganon din yung pinggan, 'di ba? Kasi yun yung kakainan mo eh. 'Di ba? Kahit marumi yung ilalim, marumi yung katawan niya sa ilalim, basta malinis ang loob. Yun ang mahalaga. Dahil kapag madumi ang loob, ano mangyayari? Sakit ang pwedeng maidulot sa tao. Tama ba? Iinom ka ba sa tasang marumi? 'Di ba? Kakain ka ba sa pinggan na marumi? Kapag madumi ang panloob ng tasa o ng pinggan, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. 'Di ba nga? Kaya nga, kapag ang tasa o nadaanan na ng daga o ng ipis, anong gagawin nyo? Hugasan dapat. Oh? Ay, hindi ko alam kung merong iinom pa din kahit alam niyang madumi. Hindi ko alam kung kakainan niya pa rin kung alam niyang marumi. Hindi. Kasi ang mahalaga doon, yung panloob. Kahit na yung ilalim, ipataw mo sa maruming mesa, yung plato, basta malinis ang loob. Okay ba yon? Okay yun. Diba? Kasi ang importante, yung panloob. Dahil kung hindi, magdudulot ito ng sakit sa tao at hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Parang sa tao, ganyan. Kapag marumi ang panloob, magdudulot ito ng sakit o pasakit sa tao. Ganon din, kapag madumi ang panloob, hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis ang nasa labas nito. 'Di ba? Ganoon. Ito din ang naging babala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sabi niya, nasisiyasat ng Diyos ang bawat puso ng tao. Nasaan ang puso? Nasa loob. So nakikita niya ang loob ng bawat tao. Yung panlabas, kahit gaano yan kakinis, kaputi, kung ang loob, marumi at maitim, walang kwenta. Walang kwenta. Sa panahon ngayon, mag-ingat sa mga mapagpaimbabaw. Yung akala mong maganda kausap, yung akala mong may kredibilidad, mag-ingat. Alam nyo ba, nanonood ba kayo ng mga bali-balita sa panahon ngayon? Ano yung mga nabalitaan natin? Naku, ganun pala yun. No? May ibang mga vlogger o may mga ibang broadcaster, sinisiwalat na sila ngayon, binabayaran pala yan. Nababayaran pala para i-feature nila yung buhay ng isang tao. Lalo na ng politiko, no? Nababayaran pala. Akala mo credible na credible, no? Akala mo ang ganda-ganda niya, may kredibilidad, matapang, tapat, totoo. Pero nababayaran pala. Ngayon, no, tingnan mo. Sino mag-aakala nun? Alam ba natin yon? Hindi. Kasi nakikita natin panlabas. At sino lang nakakaalam nun? Yung taong gumagawa at ang Diyos. Kita kayo? Wala yang pinagkaiba sa mga ginagawang kalsada sa atin. Tsaka yung mga, yung flood control na sinasabing na mga dike, di ba? Walang pinagkaiba yan doon. Yung mga kalsada na yan, tataka ba kayo? Bakit laging sira? Kagagawa lang?
May nabasa ako, kasi hindi naman talaga ginagawang matibay. Bakit? Para gawin ulit. Ha? Para masira, gawin ulit. Yung loob, hindi nilagyan ng patigas. Hindi nilagyan ng bakal. Hindi nilagyan ng magandang pundasyon. Kaya tignan nyo. Ha? Sa labas, mukhang ang ganda na. Okay na. Ha? Pero yung loob, hollow. Yung loob, ano ba tawag doon ano ba Tagalog ng hollow? Ha? Yung ampaw. 'Di ba? Walang laman yung loob. At ngayon, nagtuturuan. Ngayong nabubuking, nagtuturuan. Mag-ingat. Mag-ingat. Maraming mapagpaimbabaw sa mundong ito. At napakagaling ni Jesus. Mantakin mo, simula noon, pinapangaral na niya ang tungkol sa pagpapaimbabaw. At hanggang ngayon, applicable pa rin. Akmang-akma pa rin ito sa panahon ngayon. Pangaral pa rin. At dapat pa din nating matutunan ang tungkol sa pagpapaimbabaw. Kaya mga kapatid, tandaan, ang Diyos tumitingin hindi sa panlabas, kundi sa panloob. Sa puso, nakasentro ang mata ng Diyos. Kung kaya't anuman ang laman ng puso, siyang lumalabas sa natural. Amen? Amen.